Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Cause he is a great God. He is an awesome, wonderful God, mighty in power, author of wisdom, better than life. Cause he is a great, lift it up. He is a mighty in Happy 30th anniversary, JIL Church Caloocan City! Napaka-powerful ng ating declaration. At ako po ay naniniwala na nanampalataya na kung ano yung dinideclare natin ay napakahalaga na ito'y ating tayuan. I-claim natin, yakapin natin. Hindi ito isang proklamasyon lang. Hindi ito isang naging tema lang. At napatunayan po natin yan sa loob ng maraming taon na tunay na ang Diyos. Pinapatunayan niya kapag inaangkin natin ng isang bagay, hindi tayo binibigo ng ating Panginoon. Amen! better
God says, ako ang supreme ruler of the entire universe. If God says, ako ang may likha ng lahat ng nakikita nyo, ano pong sakit at karamdaman ng hindi kaya ng Diyos na yan? Ano pong mabigat na problema sa daigdig ang hindi kaya ng Diyos na yan? Anong personal na problema ang hindi kayang alamin ng Diyos na yan? Meron pong pinakamalaking kapangyarihan, kung may pinakamalaking kayamanan ang tao sa mundo. Nadidinig ako ng lagpas 2,000 tao ngayon sa Kalambalang. Ang iingatan ho ninyo ay ang relasyon nyo sa Diyos. Life is too short. How great thou art. Malakas ang ating Panginoon. Pwede bang tumayo tayong lahat, ibigay natin ang pinakamainam na papuri sa ating nag-iisang Diyos na walang katulad, walang kapantay, makapangyarihan, dakila, puno ng kaluwalhatian. Ang Diyos na ito na hindi bumigo sa atin nung nakaraang 38th anniversary celebration po natin. Naranasan ho ba natin ang Diyos nung nakaraang linggo sa ating anniversary? Amen po ba? Pumalakpak nga po yung tunay na nahipo ng kapangyarihan ng Panginoon, nayakap ng pag-ibig ng Diyos at natanggap ang himala ng ating pong Panginoon. Tunay na dakila ang ating Diyos. How great our God is. Kaya naman, ang ating pong tugon sa ipinamalas, ipinakita ng Diyos na kaluwalhatian niya, kapangyarihan niya at mga pagtugon sa ating mga panalangin ay ang pagbabalik ng pinakamataas na papuri, pasasalamat at sasabihin nating lahat, to God be the glory. Amen? Come on, hallelujah! Yes, 38 na segundo ng pagpalakpak sa Panginoon for His love, faithfulness, victory, goodness, for the miracles, signs and wonders, for the breakthroughs and for the blessings. Hallelujah, hallelujah. Salamat una sa ating Panginoon, no po, na siyang may-ari ng ministeryo ng JL Church Worldwide. At salamat din po sa bawat lalaki at babae ka manggagawa na naging katuwang sa 38 years ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Through thick and thin, ulanin man o arawin, umulan man o umaraw, andito pa rin po tayo. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng sumuporta in one way or another, sa lahat ng nag-sponsor, sa lahat ng nagkaloob ng kanilang mga shares para po sa katagumpayan ng ating anniversary. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-anyaya, ng mga first-time guests. Palakpakan natin ang Lord sa kanilang buhay. Sa buong kongregasyon ng JL Calamba, sa lahat ng first-time guests na narito. Mayroon po bang mga first-time guests na narito? Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang nakadalo? Pakitaas nga po ang kamay. Ayan po, praise God. Ang alam ko po, napakarami ho nun, may higit 100. Kanina po ay nasa 20 plus, yung dumalo na first time guest. Ngayon po ay siguro yung iba baka sa isang linggo pa. Pero magkaroon tayo ng time to invite them again para tuloy-tuloy ang kanila pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya once again, pwede bang kamayan nyo yung katabi nyo, sabihin nyo happy anniversary pa rin. Happy anniversary, di ba? Ngayon po ay part 2 ng ating celebration. Pakisabi ulit sa katabi, hindi pa tapos ang Diyos. May gagawin pa siya sa buhay mo ngayong araw. Amen? Do you believe that? Minsan pa nating palakpakan ng Panginoon.
At makakaupo na po tayo sa presensya ng ating nag-iisang Diyos. Salamat po sa ating anointed worship, sa ating anointed worship team. Again, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid, kamanggagawa, sa ubasan po ng ating Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay matapat, ang Diyos ay dakila, at ang Diyos ay walang kapantay, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So dahil ngayon po ay part 2 ng anniversary, no po, ay pag-aaralan uli natin at itutuloy siguro kaduksong nung naging message ng ating minamahal na speaker, ng ating Reverend Pastor Bobot Bernardo, na I believe siya po talaga ipinadala ng Panginoon para maging tagapagsalita natin sa ating 38th anniversary. Sa mga pagbati ng ating minamahal na Bishop Brother Eddie, Senator Joel, sa ating pong Pastora Joby, sa ating apostolic leader. Siyempre, inaalala natin ang ating mahal na Ate Dory, na ngayon ay nasa langit na po, ang ating Mayor Johnny, na siya po ay nasa piling na rin ng ating Panginoon, na talaga pong sila ay naging inspirasyon din natin para patuloy na paglingkuran ng ating Diyos na buhay. So ngayong oras na ito, of course, ang ating Mayor John, ang ating Vice President ng National Operations ng JL Church Worldwide. So ngayong araw na ito, ngayong oras na ito ay pag-aaralan po natin. For me, continuation ito ng ginawa ng Panginoon sa nakaraang anniversary natin. Actually, araw-araw pwede nating maranasan ang mga pagpapala ng Diyos. Tingnan nyo yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, araw-araw, pwede nating maranasan ang biyaya ng Panginoon. Dahil buhay siya, hindi natutulog sabi ng Psalm 121, the God of Israel neither slumber nor sleeps. Ang Diyos ng Israel ay hindi natutulog, hindi nagpapahinga. Kasi hindi siya napapagod. Kahit tayong lahat ay sabay-sabay na humingi, tumawag sa Panginoon, naririnig ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam nyo ba yon? Ganyan kalaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya walang dahilan para malungkot ka. Tingnan nyo yung katabi nyo kung malungkot ba o masaya. Diba? Kasi ang Diyos natin buhay at makapangyarihan. So, ngayon pong oras na ito, we are going to study this topic. Pinamagatan ko po itong Who is a God like you? Pwede po ba nating sabay-sabay na basahin? Who is a God like you? Sino nga ba ang makakatulad sa ating Panginoon? Siya po ay Diyos na napakadakila, very unique, wala siyang kapantay. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi niya isinishare kahit kanino, sapagkat siya lamang po ang tunay na glorious God. So tignan po natin, sabi dyan, who is a God like you? Know the God we serve. Iniugnay ko pa rin po ito sa ating tema sa buwan po ng August. Ngayon po ay August 31, huling araw ng buwan ng Agosto. Bukas po ay September morn. Berna po. Kaya Merry Christmas po sa inyo. Advance, Ber month na, magsisimula na. Napakabilis ng panahon. At dahil August 31 po ngayon, so iniugnay ko po yung ating tema noong nakarang anniversary dito po sa ating tema ng ating monthly theme ng JL Church Worldwide na Christ, humility is the answer, manifesting servanthood. Kaya ito po yung topic, who is a God like you? Know the God we serve. Mas lalo pa nating higit na kilalanin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Mas lalo pa nating higit na kilalanin ang Diyos na sinasamba natin. Mahirap po kasing maibigay ang pinakamainam na pagsamba kanina. Ang ganda nung awit, ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay. Diba? Pinakadalisay, pinakamahal, pinakamahusay. Ibibigay mo sa Panginoon. Pero kung hindi mo kilala ng lubusan ang Diyos na ito, na pinag-aalayan mo at pag-aalayan mo ng pinakamahusay at pinakadalisay, siguro po, hindi natin talaga totally maibubuhos ang lahat-lahat sa buhay natin bilang pagsamba sa ating Panginoon.
Kapag ang Diyos na ito hindi natin masyadong kilala, siguro hindi natin talaga lubos na maibibigay din ang 100% na paglilingkod. May reservation, may hesitation. Kasi hindi mo completely kilala ang Diyos na ito. Iba po yung alam mo ang tungkol sa Diyos, knowing about God is different from knowing God personally. Ano po? Kaya po ang ating ginagawa ay pagkilala sa Diyos sa personal, sa Biblia na kaparaanan, sa mas malalim na kaparaanan. Tignan po natin ang sinasabi ng Exodus 15 verse 11. Pakibasa nga po natin. Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness, awesome in splendor, and doing wonders. Dito po makikita natin yung rhetorical na pagkakabanggit sa katangian, iba't ibang katangian ng ating Panginoon. Pinagsama-sama po dito. At may kaugnayan ito doon sa ating theme last Sunday sa ating pong anniversary. That He is the God who is so mighty and He is the God who does wonders and miracles to His people. So makikita natin ang katangian ng ating Panginoon. It was presented here in this particular chapter of Exodus 15 verse 11. Ito po, ipinapakita yung katangian, ipinapakita yung dakilang kabanalan ng Panginoon, yung kanyang kamanghamanghang kaluwalhatian, at yung kanyang walang kapantay na kapangyarihan. Doon lang po iikot yung ating pag-aaral ngayong araw na ito. Ito pong Exodus 15, ang context po nito ay katatapos lang, di ho ba, na dineliver ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, at sila po ay nakatawid sa Red Sea, sa dagat na pula. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, nalunod ang kanilang mga kaaway, napilit silang hinahabol para pagpapatayin, pero iniligtas at iningatan sila ng Panginoon. So actually, this is a song. It was sung by the Israelites after their miraculous deliverance from Egypt. Sila'y nagbubunyi, nagsasaya po sila dito. At sinasaysay, binabanggit, at minemention ang walang hanggang katangian ng ating Panginoon. So ang sabi po dyan sa Isaiah 46 verse 9 din, the Passion Translation, pwede po nating basahin ulit, sabay-sabay. 1, 2, 3. Remember the miracles of long ago. Acknowledge that I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Paulit-ulit, no? Kasi minsan ang mga Israelita, sinasabi nila, sinasaysay nila, nagbubunyi sila tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Pero dumarating ang punto na parang obspreno, parang nagrereklamo ulit sa Panginoon. Parang ang feeling nila hindi sila kayang iligtas ng Diyos. Minsan ganun din ang buhay natin. Roller coaster. Nung anniversary, ang taas ng faith. Hallelujah! Praise the Lord! Kumusta naman yung Lunes nyo? Kumusta noong yung Martes? Kumusta noong Miyerkules? Pababa na. No? Baba na yung faith. Kumusta noong Huwebes, Biyernes, Sabado? Ito na naman tataas. Dapat hindi ganun eh. Araw-araw dapat mataas ang pananampalataya kasi kilala natin ang Diyos na ito. Amen? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. So pinaalala din sa Isaiah 46 verse 9, lalahanin niyo yung mga himala na ginawa ng Panginoon. I-acknowledge niyo ang Diyos. Wala siyang kapantay. Wala siyang katulad. So, there is none like Him. So, if nothing compares to God, then there is no reason for you to look for other gods. If nothing compares to this God that we serve, then there is no reason to look for other gods. Walang dahilan para maghanap ka pa ng iba. Diba? Satisfied ka na, siya na talaga. At siya talaga, wala nang iba. Wala namang ibang Diyos na katulad ng Panginoon. Kaya nga ho yung nakalagay doon sa there are no other gods, small letter J yun eh.
Pag small letter G, hindi yun yung totoong Diyos. Mga Diyos-Diyosan yun. Mga maliliit na Diyos na minsan sinasamba din ng tao. But ours is a true God, the one and only God, the God who is majestic in holiness, who is awesome in glory, and who is the wonder-working God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And it is of great importance, therefore, that we seek to know the God that we serve better. Pwede bang tignan niyo uli yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, magsumikap tayo na makilala pa ng lubusan ang Diyos natin. Parang kumunti na. Ano po yung nagsalita? Magsumikap tayo, ibig sabihin may effort, mag-effort naman tayo para makilala pa ng lubusan kung sino itong Diyos natin. Parang ano lang yan yung babae na gusto mong pakasalan, pero bago mo pakasalan, kilalanin mo muna. Hindi yung nagkita ngayon, kasal na bukas. Hindi Kinakailangan kilalanin, kaya nagliligawan, nagkakaroon ng dating, di ba? So nagkasama lagi, nagkukwentuhan, nagte-text, kasi kinikilala pa ang bawat isa. No po? Pero alam din po natin na kahit sa tingin mo, kilala mo na, ay hindi pa pala. Kaya after ng kasal, nabulaga ka, at nagulat ka, bakit ganito ang nangyari? Nadaya yata ako. Fake news yata yon, di ba? So ang Diyos, paano natin siya makikilala? Through His Word. Kaya importanteng binabasa natin ang salita ng Diyos. God and His Word are one. Siya at ang kanyang salita ay iisa. Kung papaanong ang Diyos at ang Ama ay iisa. Ano po? So, napakahalaga po nito. Wala tayong pwedeng ihalin tulad sa Diyos. Wala siyang katulad, kaya walang dahilan para maghanap pa ng ibang Diyos. Siya lang talaga. Pwede bang taas natin ang ating kamay? Sabihin natin, Jesus is my Lord. He is my King. He is my God. I want to know God better. I want to serve Him most for His glory. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. It is one thing to know about God, it's quite another to know Him personally. Magkaiba po yun. Maraming tao, alam nila, tungkol sa Diyos, may Diyos. Alam nila, na may Diyos. Ano po? Alam nila yon na siya ay namatay. Ano po? Pero hindi na masyadong alam gaano kalalim yung mas malalim na pagkakilala sa Panginoon. Kaya iba po yung it's a different thing to know God personally. Ikaw mismo kilalanin mo, kaya saliksikin mo siya. Iba po yung naririnig natin, tinuturo. Of course, truth naman yan, di ho ba? Pero ini-encourage po tayo. Ito, laging sinasabi din ni Brother Eddie, na ini-encourage po tayo na basahin ang salita ng Diyos. Tayo mismo ang makatuklas. Tayo mismo ang makadiscover sino ba itong Diyos na sinasamba ko, sino ba itong Diyos na pinaglilingkuran ko. Maraming ipinahayag nung anniversary natin, nung Sunday. Ang daming mga katotohanang na-expose, nahayag sa ating kalagitnaan at tumaas, umangat ang pananampalataya. Pero dapat tuloy-tuloy, hindi natatapos paglinggo ang pag-aaral natin, kundi tuloy-tuloy. Kumusta naman ho ang pagbabasa ng Bible? Amen. Binabasa pa ba ang Bible? Nabubuklat pa ba ang Biblia? So ito po ay ating babasahin at ito po ay ating nanamnamin. Ano po? Knowing God is crucial. Why? Because it is the foundation of a true and genuine relationship with Him, of all success and having good things in this life. Ito po ang foundation ng tunay na relasyon sa Diyos. Kaya di ba ang ganda nung kanina sa caption noong message ni Pastor Bobot, kahit anong mangyari sa buhay na ito, wag na ang makakalimutan at makakaligtaan natin ay ang relasyon natin sa Diyos. Yung tanging relasyon mo sa Diyos ang magsusustain sa'yo. Yung tanging relasyon mo sa Panginoon ang magdadala sa'yo dun sa tagumpay. Yung tanging relasyon mo sa Diyos, malapit, malalim, personal na relasyon sa Diyos, ang maghahatid sa'yo doon sa tinatawag na pagpapala.
kagalingan himala. Kapag kilala mo ang Diyos, palalimin ang relasyon sa Panginoon. Sabi nga, heaven and earth shall pass away. Ang langit, lupa ay pwedeng maparam. Ano po? Yung first heaven, second heaven. Di ba? At ang daigdig na ito ay pwedeng maparam. Pero ang salita ng Diyos hindi magkakabula. Ang Diyos na ito na niyayakap natin. Ang Diyos na ito kung saan nakipag-ugnayan tayo sa Kanya. Palapakan nga po natin ang Panginoon. That's why Paul's greatest pursuit is, I want to know God and the power of His resurrection. Philippians 3:10. Sabi niya, ang dami ng accomplishment ni Paul. Ang dami na niyang mga revelation na natanggap. Ang dami na niyang mga na-experience. Ang daming mga signs and wonders na ginawa ng Diyos through the life of Paul. And yet, his passion, listen, church, his passion and pursuit is still to know God and the power of His resurrection and to fellowship with His sufferings. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, wag nating isipin na laging parang nasa cloud 9 ka, Ang buhay Kristiyano, hindi laging parang bed of roses. Mayroon ding pagsubok. Kasi ang rose may tinik. Hello? Andyan ba kayo? Kasi yung iba, kala nila ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig lang yan Diyos ng pagpapala Pero hindi nila alam na ang Diyos din ay Diyos ng hustisya, katuwiran. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kaya po, napakahalaga na makilala natin ang Panginoon. At alam din po natin that those who know their God shall become strong. Sabi ng Daniel 11:32, those who know God shall be strong. Do you want to be strong? Amen. Ganyan bang strong? Do you want to be strong? Malakas. And you will be able to do exploits. Kahit ikaw pwedeng gamitin ng ating Panginoon. So, sabi diyan, 3 descriptions about this indescribable God, incomparable God. 3 kapahayagan, 3 paglalarawan tungkol po dito sa Diyos na mahirap ilarawan, di ba? Pero inilarawan po ng Bible in Exodus 15:11. And number 1 is that this God is majestic in holiness. Basahin nga natin, majestic in holiness. Sabay-sabay, majestic in holiness. Ito pong Diyos na ito, napakabanal. Holiness is the centerpiece of God's attributes. Ito daw po ang pinakasentro, yung kabanalan niya, ang pinakasentro ng kanyang mga katangian. Ano po? At itinuturo po nito ang kanyang ganap na kadalisayan at kasukdulan. Sabi diyan, this points to His absolute purity and transcendence, which inspires reverence and awe in those who behold Him. Pag pinag-uusapan ang holiness, parang tayo iba yung dating sa atin. Parang, paano ako makakalapit dyan? Diyos yan na napakabanal. And I'm just a sinner. I'm just a human being. Pero alam niyo po, ang Diyos, He paved the way for us to come to God. Nabuksan na ho yung tinatawag na pintuan. Nahati na yung kurtina nung namatay ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, na naghihiwalay sa dakong banal at dakong kabanal-banalan. Di ho ba? Na naroon ang tinatawag na Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of God. Na dati ang mga Israelita, yung mga priest o yung mga Israelita, ay hindi sila basta makakapasok doon sa dakong kabanal-banalan. Ang pumapasok lang doon yung appointed na priest. Isa lang maghahandog. At alam niyo po ba, nakatali yung paa niya pag pupunta sa dakong kabanal-banalan. Dahil kung may mali, may problema siya sa kanyang puso o mayroong bagay na hindi kalooban at katanggap-tanggap sa Panginoon, bigla na lang niyang bubulagta. At ang ginagawa, hinihila na lang ng lubid para makalabas doon sa dakong kabanal-banalan. Ganyan kabanal ang Panginoon. Pero alam niyo ang good news? Itong Diyos na ito na napakabanal.
ay binuksan niya ang pintuan upang tayo na mga makasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan, paghahandog ng kanyang katawan, ng kanyang buhay para sa atin ay makabalik tayo at makalapit sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Napakabanal ng Diyos, pero siya din po ang tumutulong sa atin para tayo po ay maging banal. So, holiness implies that God is entirely unique. Ano po? Set apart from the rest of creation. And of all the things God is, at the center of His being is His holiness. Ito yung pinaka-crown daw, corona ng kagandahan at ng lahat ng katangian ng ating Panginoon. Because God is a loving God and His love is a holy love. Di ba? Kasi pag sinabing holy love, hindi nagtotolerate ng mali. Minsan kasi ganito ang perception natin sa Diyos. Di ba God is love? Di ba mahal tayo ng Diyos? So kahit gawin ko tong bagay na ito, di ba? Hindi naman magagalit ang Diyos. Sinong nagsabi sa'yo? Ano ho? Na kahit gawin mo nang gawin ang mga mali, ay ang Diyos ay okay lang. Hindi po. Kaya nga namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating kasalanan. Because God hates sin, but He loves the sinners. Amen po ba? That is holy love. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Holy power. Hindi niya basta-basta ibinibigay lahat ng gusto mo. Ito pang isang mali na perception natin, kaisipan natin. O di ba ang Diyos makapangyarihan, gusto niya masaya tayo, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Mali. Ano po? Ibibigay niya kung ano ang kalooban niya na kailangan mo. Kasi may mga hindi naman talaga kailangan. Ang tawag doon ay layaw. Pakisabi sa katabi, no, tingnan niyo yung katabi niyo, kapatid, hindi yung mga layaw mo ang ibibigay ni Lord, kundi yung mga totoong pangangailangan mo. At ang Diyos, ibinibigay niya sa kanyang itinakdang panahon. Kaya hindi mo rin pinipilit ang Diyos. Tandaan natin, no one can dictate God. No one can manipulate God. Hindi natin kayang diktahan ang Panginoon kasi napakabanal nga ng Diyos na ito. So tignan po natin itong next slide. Sabi diyan, instances and visions of the holiness of God. Si Joshua, o si Isaiah, sa Isaiah chapter 6, verse 3. Alam natin na si Isaiah, nandun siya sa temple, maya-maya napuno ng kaluwalhatian yung templo ng ating Panginoon. At si Isaiah nakita niya, nagkaroon siya ng vision, At umaawit ang mga angels, umaawit doon sa templo ng holy, holy, holy. 3 holy. Times 3 pa raw yun eh. Sabi ng mga Bible scholars kasi holy ang Diyos Ama, holy ang Diyos Anak, holy ang banal na Espiritu. Andun na po sila. Sa Isaiah pa lang sa vision ni Isaiah. Then Isaiah realized how holy God is. And when he realized how holy God is, he also realized how sinful he is. Nung na-realize na Isaiah na napakabanal ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo ma-realize na makasalanan ka. Sabi niya, I am a sinner and I am living in the midst of this perverse and wicked generation. Tsaka niya nakita na masama ang panahon, masama ang kapaligid. Kasi nakala natin, okay lang. Pero pag nakilala nating banal ang Panginoon, marirealize natin, hindi okay pala yung ginagawa ko. Hindi okay pala yung ginagawa ng nasa paligid ko. And when God said, whom shall I send? Nilagay niya yung apoy sa bibig ni Isaiah. Ibig sabihin, cleansing. God is a consuming fire. Kinukonsume niya yung lahat ng kasalanan sa ating mga puso. Sa Kanya din, sa biyaya din niya. Hindi dahil sa ating galing o lakas o dunong. Dahil gusto natin na maging malinis, kundi dahil din sa ating Panginoon. Kapag na-realize natin na tayo po ay makasalanan. At alam niyo po ang sabi ni Isaiah, sabi niya, after realizing how holy God is, after God cleansed him, ang sabi niyang ganon, nung sinabi ng Diyos,
whom shall I send? Ang sabi ng Isaiah, here am I, Lord, send me. Ito ako, Panginoon. Ang tanging tugon na Isaiah, nung nakilala niya ang Diyos, ay sumunod sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Exodus 3, 5 and 6, si Moses. Nakita ni Moses yung burning bush. Sabi, ano kaya yun? Naglalagablab. Yung punong yun, pero hindi naman natutupok. So, naging curious siya, titignan niya, lumalapit siya, biglang may nagsalita. Moses, the ground that you're standing is holy. Ang Diyos na, ang lugar na iyong tinatayuan ay banal. This place is a holy place. This ground is a holy ground. Put off your sandals. Remove your sandals. Tsaka ho inalis ni Moses ang kanyang sandalyas at nangusap ang ating Panginoon para ipadala si Moses sa Egypt para iligtas ang kanyang mga kababayan. So makikita po natin yung kabanalan ng Panginoon ay ipinapahayag din niya sa pamagitan ng consuming fire. Yung lahat ng mga mali, lahat ng kasalanan ay nililinis ng ating Diyos. Ang isang ginto po para mas lalong kuminang, anong ginagawa? Idinadarang sa apoy para maalis yung dross, yung mga dumi, maalis, idadarang sa apoy para ito ay lalong kuminang. Sa ating mga buhay, ang kabanalan ng ating Panginoon ay available. Actually, ang sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon? Palapakan nga natin ang Panginoon. God is a holy God. Jesus, our Lord Jesus is so holy, and yet He decided to abide in the praises of His people. He chose to dwell in our hearts. Ano po? Alam nyo ba, nananahan ngayon ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa ating mga puso, sa ating mga buhay na binanal ng Panginoon. So we can be holy. Pwede rin tayong maging banal sapagkat ang Diyos po natin ay banal. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1, 15 to 16, I am holy, therefore you must be holy. Revelation chapter 4 verse 8, si John, yung kanyang vision of the holiness of God, being worshipped and sung by the angels. Holy, holy, holy is the Lamb. Yan din po ang awit sa langit tungkol sa kabanalan ng ating Panginoon. Dito pa lang sa lupa, mag-practice na tayo. Banal ang Diyos, banal, banal, banal ang ating Panginoon. Mag-practice na po tayo kung papaanong awitin ang kabanalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos. Sabi po dyan, when God, sa next slide, when God lift Himself up in His glory and give you the highest expression of Himself, He does it in this, that He is holy. Nais po ng Diyos, hindi naman kailangan, tanghal pa ng Diyos ang kanyang sarili . Pero kapag ang Diyos ay naitatanghal, ang unang-una nating mapupuna sa kanyang katangian ay ang kanyang kabanalan. Hindi kayang pekehin ng dyablo. Hindi niya kayang gayahin ang kabanalan ng Diyos. Meron lang isang kwento. Sabi ng dyablo, kaya ko rin yan. Kaya ko rin gumawa ng miracle. Counterfeit miracle. Diba? Kaya yung staff, yung rod ni Moses, nung inihagis niya, naging ahas. Kinounterfeit yan ng mga alipores ni Pharaoh, no? Ng kaaway. So marami ding mga ahas. Tapos yung ahas, yung tungkod na naging ahas, yung ahas na yun, nilamon yung lahat ng mga ahas ng demonyo, ng kaaway. Ibig sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan. No one can ever negate the power of the living God. Palapakan natin ang Panginoon. Nung sinabi na, ang Diyos ay banal, ang Diyos ko ay banal, ikaw Satan. Biglang nagkakamot na si Satan ng ulo. Bakit? Hindi siya banal sinungaling siya di ba? Amen po ba? Satan is a liar. God is holy. And praise God, we are serving and worshiping a holy God. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pangalawa po, awesome in glory.
Isang katangian niya, awesome in glory. Sabihin natin, awesome in glory. These awe-inspiring works bring Him glory, the rightful praise and honor which He deserves. And this means His praises are solemn and filled with a holy fear, recognizing His glory and the profound significance of His action. Awesome in glory. Kahanga-hanga, kamangha-mangha ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag nalaman natin, naunawaan natin na ang Diyos natin napakabanal at nakilala natin na ang Diyos ay Diyos ng kaluwalhatian, ang ating agad-agad na tugon ay sumamba, lumuhod at sambahin ang ating Panginoon. No po? Of course, we were created to worship God. Tayo po ay nilikha ng Diyos para sambahin siya. Pero alam din natin, ang daming tao, hindi naman talaga sumasamba sa Diyos. But instead, yung kanilang worship, binibigay nila sa iba't ibang mga Diyos. Kaya nga yung gods doon sa Exodus 15 is small letter G. Ang daming Diyos-Diyosan ngayon. At nakakalungkot, yung iba, ang ginagawang Diyos, pera. Kaya lahat ng fake news gagawin para lang magkapera. Alam niyo yung pagiging troll, business din yan. Yung pagiging troll, pagkakalat ng mga fake news, pinagkakakitaan yan ng marami. Hindi na sila nagtratrabaho. Yan na lang ang trabaho nila. Kaya huwag kayong magtaka, bakit ganun? Bakit grabe? Ang mga trolls, mga fake news, trabaho yan ng ilang mga tao. At dadami pa yan kapag wala ho tayong gagawin. Ano po? So ang Diyos natin ay Diyos ng kaluwalhatian, and worship is the proper heartfelt response to God's inherent greatness, goodness, and worth. And that is His glory. Ano po? Yung goodness, greatness, worth ng Diyos. Yan ang kanyang kaluwalhatian. At ang pagsamba, ang tanging tugon kapag nakilala mo na ang Diyos kamangha-mangha ang kanyang kaluwalhatian. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ho ba? Titignan mo lang ang creation ng Diyos, grabe, mamamangha ka na. Mayroong isang author, sabi niyang ganun, pag ipagmamasdan mo ang langit, that even the heavens declare the glory of God, kahit ang langit nagsasalita, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kikilalanin mo na may isang Diyos na lumikha ng lahat ng iyan. Di ba? May Diyos na totoo, na ang Diyos na ito ay dapat pag-alayan ko ng aking pinakamainam, pinakadalisay at pinakamahusay na pagsamba. We are also to proclaim God's glory and His splendor among the nations. Hindi tayo mahihiya na sasabihin sa buong mundo, to God be the glory. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. In Psalm 29 verses 1 and 2, ano pong sabi dyan? Pakibasa natin sabay-sabay. To the Lord, O you sons of the mighty, give to the Lord glory and strength. Verse 2, give to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Atin daw pong i-ascribe, sa ibang translation, ascribe glory to our God. Ascribe glory and strength. Bigay natin sa Diyos ang pagsamba na karapat-dapat na sa Kanya. Kaya yan po ang kinuvet ng Diablo, si Satan, alam nyo ba yon? In Matthew chapter 4, in Luke chapter 4, yung temptations ni Jesus. Diba? Temptations na naranasan ng Panginoon, pero hindi siya nag-succumb sa temptation. Nagawa niyang labanan ang mga tukso ng Diablo. Why? Because of the written word. It is written, Satan. Kaya importanteng binabasa natin ang salita ng Diyos sapagkat hindi lang ito paraan para makilala ng lubusan sa mas malalim na paraan, but also the word is our weapon against the lies of the enemy. Hallelujah! Ano po? So, Satan covets worship. Sabi niya, oy, bibigay ko sa iyo to lahat. Sambahin mo lang ako. Sabi niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, do not ever, ever test the Lord your God. It is God alone whom you will worship. Who should you worship? No, ang Diyos lang ang dapat mong sambahin. So, kinovet yan ng Diablo, yung worship.
Pero ang totoong worship, ang worship na galing sa puso mo, galing sa puso ko, ang worship na galing sa kaibuturan ng ating puso ay nararapat lang na ihandog at ibigay, ialay sa ating nag-iisang Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Kung ang langit, kung ang buwan, kung ang mga trees in the field will clap their hands in worship, in praise to our God, tayo pa kaya na nilikha ng Diyos? Bigay natin ang para sa Kanya. Huwag nating minusin, huwag nating tipirin ang Diyos. Pakisabi nga sa katabi nyo, sabi nyo, kapatid, huwag mong tipirin si Lord sa papuri. Pero magtipid ka sa pagkain, sa mga hindi, biro lang po. Magtipid ka, okay yon yung maging hindi naman tipid kundi maayos, kayang i-manage yung ating mga resources. Pero pagdating sa pagpupuri sa Lord, wag nating titipirin ng Diyos. He deserves it. Gusto po niya at yan ay kalooban niya. So tignan po natin, ang sabi po dyan, when God begins to release His magnificence and glory, people could not resist the work of God. And in humility and lowliness, they will stand in praise and awe of God. Kaya nga ang dami nating awit Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Kamangha-mangha ka, Panginoon. Ang iyong kaluwalhatian ay walang hanggan. Di ba? Kabanalan at karangalan para lang sa iyo. Yan ang mga awit natin. Para sa Diyos yun, hindi yun para sa tao. Kaya kapag sumasamba ka, umaawit ka, ibigay mo ang pinakamahal. Amen po ba? Amen po? Kasi dyan ka nilikha ng Diyos Kung di natin yun gagawin, na-defeat yung purpose why God created you. Pero katulad ng binanggit ko, magkakaroon tayo ng konting alinlangan sa pagbibigay ng best natin, ng ating everything, kung hindi mo kilala ang Diyos. Kaya ito, nagpapakilala ang Panginoon. Una, majestic in holiness. Pangalawa, awesome in glory. This is our God. Shall we give the Lord the best clap offering? And of course, the third and the last. Anong sabi dyan? Performing great wonders. This is our God. He performs miracles that cannot be counted. He performs great wonders. Sino po yung mga nakaranas ng mga miracles ng Panginoon? Amen. Ang dami ng mga patotoo. Kung isa-isain po natin, siguro kulang ang maghapon for us to recount all the miracles that God has done in the past and that God is still doing in our time at the present. Nung nakaraang Sunday po, after ng anniversary natin, may lumapit sa akin, sabi niya, Pastora, pakipray nga yung pamangkin ko. Nasa hospital sa Maynila, sabing ganon. At kasi may cancer, pero kailangang i-chemo. Makakatulong yung pag-chemo sa kanya. Sabi niya, step para sa kanyang paggaling. Pero hindi siya pwedeng i-chemo dahil abnormal yung kanyang body condition, yung kanyang kondisyon. Ang daming mga tawag dito, ang daming mga komplikasyon. Kaya Pastora, pakipray. So nagpray po kami with Pastora Nimpa. We prayed. Sabi namin, Lord, kumilos ka ganyan. Abutin mo siya, saan man siya naroroon. Nito pong nakaraan, 2 days ago, nag-message po sa akin yung kapatiran. Ang sabi niya ganun, Pastora, nakalabas na kami ng ospital. Normal lahat yung katawan ng aking pamangkin at wala ng komplikasyon. Kaya lang ito po, kaya pwede na siyang ikimo. Sabi ko, alam niyo ho, ang Diyos gusto niya, kumpletong healing at miracle. Ipag-pray niyo rin at tangkinin na rin natin na hindi na siya ikikimo, pinagaling na rin siya ng Diyos sa kanyang sakit. Our God is a miracle-working God. Meron po tayong mga naging first-timers. Yung mga tinuturuan po sa Calamba Bayside Integrated School ng Character Building and Integrity Strengthening. Meron po tayong programa dyan po sa may Palingon ba yun? Napakadaming estudyante, halos 3,000 na nagpa-open sila sa atin ng tinatawag na Moral Enhancement Program para sa mga bata. Kasi grabe ang bullying, grabe ang mga problema din ng mga kabataan. Hindi na kaya ng mga teacher. So nakipag-ugnayan sila sa church. At alam niyo po ba, yung ilan po sa kanila, umattend yung ating anniversary at kanina umattend din po sila.
sa church. God is doing something. Ano po, yan ang isa sa great wonders na ginagawa ng Panginoon. At alam niyo po ba kung ano yung one of the great wonders? And for me, ito yung pinaka-best na wonder na naranasan natin, salvation. Kaligtasan ng Diyos. At syempre, pangalawa, transformation. Kasi akala natin pag wonder, talagang yung grabe, yung yaman, yung pera, pananalapi, mga material wealth, material blessing, financial. Hindi lang po yun. Ano po? Pero ang great wonders na binabanggit natin, your salvation. Na kahit buhay ka pa, nandito ka sa mundong ibabaw na ito, mayroon ka ng katiyakan, ng kaligtasan, hindi sa impyerno, kundi sa piling ng Panginoon sa langit, ang ating pong paroroonan. Transformation. Yung binabago ka ng Diyos, kasi hindi naman natin kayang baguhin ang sarili natin. Tandaan po natin yan. Kahit mag-New Year's resolution, taon-taon, ilang years ka na ngayon, ilang taon ka na. How old are you now? 50, 60? 50 years ka nang nagre-resolution? Walang nagbago, di ho ba? Pero si Lord, kaya wonder yan, great wonder sapagkat binabago ang ating mga buhay. Binabago ang ating mga puso. Amen. God demonstrated His greatness, o God demonstrates His greatness through His works in our lives, sa creation. Kung paano niya tayo nilikha. Na-amaze ka ba? Bakit itong katabi ko, no? Yan. Siyempre, may mata din yan, no? May ilong din yan, di ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo at sabihin nyo, kapatid, ikaw ang best creation ni Lord. Alam mo ba yon? Kaya wag mong aapi-apihin yan. Wag mong duduruin yan. Creation yan ni Lord. Amen po ba? Wag nating ichichismis yan. Wag nating aawayin. Creation yan ni Lord. Tayo ay creation ng Panginoon. Nung i-form niya ang tao, i-mold niya ang tao, di ba? Kumuha siya ng putik. Tapos finorm niya. Naging korting tao, pero wala pang hininga, wala pang buhay yan. And God breathed, the breath of life. Ruah, po yung spirit. Kaya ang tao ay naging living soul. Tayo po yun. Kaya yun yung image na kamukha natin ang Diyos, kawangis. Hindi po yung mukha. Nakakahiya kay Lord. Kung ang kamukha natin sa Kanya ay yung mukha niya, hindi po. Kundi yung spirit na binigay sa atin. Nagkasala kasi ang tao, kaya napalayo ang tao sa Panginoon. Sa Kanyang creation na mahal niya, obra maestra, nadaya, naloko, na fake news. Diba? Ano po? Pero anong ginawa ng Panginoon? Sila'y pinalaya sa garden, pero anong ginawa ng Diyos? Pinadala ang Kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng Kanyang nilikha, upang ang lahat ng nagkasala, ang tao na makasalanan ay muling makabalik sa Diyos sa pamagitan ng pagtutubos ng ating Panginoon. Kaya yung Kanyang great wonder of redemption, yan po ang pangalawa dyan. Yung Kanyang great wonder of redemption. Ano po? Makikita po natin that redemption, in all the titles and descriptions of God, there is none greater than being a redeemer. Our God is our redeemer. Tinubos tayo ng Diyos. Hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Binigyan ko na nga ito ng buhay, nilikha ko na ayon sa aking wangis. Nagrebelde pa sa akin tong taong ito. Bahala ka na sa buhay mo. Pwedeng sabihin ng Diyos yun eh. Alam niyo ba yun? Di ba kung i-analyze mo, oo nga. In the first place, di naman ako makakadagdag sa kabanalan ng Diyos. Ako pa nga ang babahid eh. Pero but God decided to redeem us. And it took the very life of His Son and His blood to be shed on the cross of Calvary. Kailangang umagos ang Kanyang dugo. Hindi pa nasayahan sa nalagutan lang ng hininga. Patay, hindi ganoon. Kailangan pang ulusin yung tagiliran. Kailangan pang putungan ng koronang tinik para lumabas umagos yung dugo na napakabanal kasi ang dugong yon ang maglilinis sa lahat ng ating kasalanan. Without the shedding of the blood,
there will be no remission of sins. Grabe yung redemption na ginawa ng Diyos. Tayo siya ang nagbayad sa lahat ng ating kasalanan. Siya nagbayad ng ating utang. Pakitanong yung katabi, may utang ka ba? Bayaran mo. Sabi niyo, bayaran mo. Ay, akala niyo si Lord ang magbabayad niyan, ha? Pero pagpapalain kayo ni Lord para mabayaran ng utang. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ang utang ay dapat binabayaran. Hallelujah. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Yung kanyang provision, yung kanyang wonder sa kanyang provision. God is able to supply your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Hindi lang siya ating incomparable Savior, but also a very present help in times of trouble. He provides. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, siya ang handang laging saklolo sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Of course, nandyan ang mga miracles ng Diyos. Sa Psalm 40, verse 5, pakibasa natin, sabay-sabay. O Lord, my God, you have performed many wonders for us. Your plans for us are too numerous to list. You have no equal. If I tried to recite all your wonderful deeds, I would never come to an end of them. Hindi matatapos kung isasa-isay ko ang lahat ng bagay na ginawa nyo sa nakaraan, sa ngayon, at mga bagay na gagawin nyo pa. Kulang ang listahan ko. Hindi kayang mabilang ang mga himala mo. Isang araw iniligtas mo ako sa kapahamakan, maaksidente ako, pero iningatan mo ako. Isang araw nagtataka ako, bakit ako na-late sa trabaho, yung pala may aksidente. Kapag ako ay nauna, baka yung aksidente nasa lubong ko. O ako ang maaksidente. Alam nyo, ang Diyos siya na makapangyarihan. And those are wonders na dapat nating i-treasure. Iningatan ka ng Diyos. Di ho ba? Nung COVID, ang daming mga nabawian ng buhay. Pero ikaw buhay ka. Tignan niyo yung katabi niyo. Buhay na buhay ka, kapatid. Hindi ba natin pinagpapasalamat yun? Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Mas masarap nga ang kain. Pag umuulan, sarap ng tuyo. Hello? At may sinangag. May kamatis. At may barakong kape. Mamaya pa kayo kakain, mag-aaral muna tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Ganyan ang Diyos. Pinapakita niya yung kanyang provision, ipinaparanas niya ang kanyang pagpapala. God is a miracle worker who performs glorious wonders. Ganda niyan miracle worker, glorious wonders. Yan ang Diyos Yan ang mga adjective, yan ang mga pangalan ng Panginoon, katangian niya, kanyang indescribable. And this highlights His ability to do things beyond human capability. Di mo halos lubos maunawaan yan. Pero sapat na ang kanyang mga salita, sapat na ang pangako ng Diyos para paniwalaan mo, upang kapag pinaniwalaan mo ang lahat ng nakasulat dito, ikaw ay magtatagumpay at magmamana ng buhay na ganap, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Acts 2, verse 22. Tignan na po natin ang New Testament naman. People of Israel, listen. God publicly endorsed Jesus the Nazarene by doing powerful miracles, wonders, and signs through Him, as you well know. Ito din po ang nangyari sa Book of Acts. Kaya nga daw may Book of Acts because the apostles acted. Ginamit ng Panginoon. The Holy Spirit is so powerful and mighty. Ano po, dumating sa kanila while they are praying and worshiping the Lord together in that upper room. Dumating ang Holy Spirit in a form of tongues of fire. Di lang apoy. At sila ay, the rest is history. They were able to experience and see, they were able to see the mighty miracles, the signs, wonders, and miracles. At naabot nila halos ang buong daigdig ng salita ng Panginoon. Ganyan po ang ginagawa ng Diyos. At siya lahat ho yan. God is in the business of turning water into wine. Pero hindi wine na nakakalasing. Turning defeat into victory. Turning sickness into healing.
turning sorrow into joy, turning poverty into prosperity. That is our God, turning death to life. Hallelujah! San ka pa? Wala siyang katulad. Pakisabi natin sa katabi natin, walang katulad ang Diyos natin. Paulit-ulit, sige pa ho, walang katulad ang Diyos natin. Isa-isain natin siya, i-share natin. Huwag tayong maging madamot. Hindi naman natin sinasabing, aba, mas perfect kami, aba, mas magaling kami, mas righteous kami. No. Sa biyaya ng Diyos tayo ang unang nakakilala. Kaya din natin na i-share natin, makilala din nila ang Panginoon. Nowhere in scriptures are we told that miracles would cease. Hindi kailanman binanggit, walang binanggit sa scripture na mauubos ang himala ng Panginoon. Matatapos ang himala. Huwag kayong maniwala doon sa pelikulang walang himala, hindi ho. Hanggang ngayon, may himala na ginagawa ang Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Ilang beses na kayong pinagaling ng Diyos, ilang beses na kayong pinalaya ng Panginoon. Pinalaya kayo sa inyong bisyo, na ang tagal-tagal nyong gustong tanggalin, hindi nyo matanggal-tanggal, parang nakadikit na. Nakatatak na sa skin natin. So, pero binago tayo ng ating Panginoon. Ilang beses na tinulungan ka ng Diyos, ilang beses na naranasan mong pinangunahan ka ng Panginoon, ilang beses na naranasan mong inaliw ka ng Diyos. Hindi na natin yan maiisa-isa, maraming pagkakataon. And therefore, sino nga ba ang katulad ng Diyos na ito? Wala siyang katulad. Amen? Palakpakan natin ang Lord. God has always been the God of the supernatural. And miracles are unavoidable part of the Christian faith. Kasama na yan. Magiging common na rin yung miracle kapag tayo ay Kristiyano, tunay na mananampalataya at nakilala natin ng mas malalim, personal at bibyang kaparaanan ng ating Panginoon. Marami nang ginawa ang Diyos, marami pa siyang gagawin sa buhay mo. Are you ready to receive more from God? Amen? Hallelujah. And therefore, know the God you serve. Maglingkod din tayo sa Panginoon na ito. Dahil po, ang Diyos na ito, ang sabi dyan, is magnificent in holiness. It signifies that from Him is all that is holy. Napakabanal. Lahat nang makikita natin sa Kanya ay ang Kanyang kabanalan. Awesome in glory signifies that to Him alone belong glory and thanksgiving. Ang pagsamba sa Kanya lang. Some people worship God through their lips, but their hearts are far from God. But we, people of the living God, we know God through His Word. And therefore, we worship Him in spirit and in truth. Palakpakan natin ang Lord. Wonder-working God signifies that from Him are all the means by which His power. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Hindi nababawasan yon ang Kanyang kapangyarihan. Hindi natin kayang dagdagan ang kapangyarihan niya. Ang Diyos ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Palapakan natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. As we sing that song with all our hearts, na ang Diyos natin ay walang katulad, siya ay Diyos ng himala, at hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Shall we all stretch forth our hands towards heaven? Taas natin ang ating kamay, maging kayo po na sumusubaybay sa ating pong worship and healing service via Facebook Live. God is good, God is able, and He is not limited by time, distance, or space. Kaya niya kayong abutin kahit andyan po kayo sa inyong mga tahanan. Kaya niya kayong pagalingin sa inyong sakit. Kaya kayong ibangon sa banig ng karamdaman. Maging kayo na nandito ngayon sa ating face-to-face worship and healing service. Our God is able. Raise up your hands and worship the Lord in the beauty of holiness. Hallelujah. Lahat ng awit sa mundo, di Kayang ilarawan, Panginoon. Kulang ang mga salita. dakilan mo. Kulang ang lahat ng katagal, Panginoon. Ng tula, Hallelujah. kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Once again, let us sing this song, church, with all our hearts. Awitin ko pa
sa pagkakautang, problema sa anak, sa asawa, bisyo. Lahat ng yan isuko natin sa Panginoon. Habang sinasabi natin, this is the year of my breakthrough, Lord. You will do great wonders in my life, in my family, in my career, in my ministry, in my work. Kaya ng Diyos, kapatid, mga magulang, lumapit ka lang sa Kanya. Kaya inaanyayahan ko po kayo na lumapit dito sa unahan. Huwag natin tingnan yung katabi natin. Tumingin tayo kay Jesus na siyang manggagamot natin. Si Jesus na siyang matagumpay. Si Jesus na siyang magpapagaling. Si Jesus na siyang mag-aayos ng lahat ng problema na mayroon tayo. Siya ang ating kapahingahan. Siya ang ating kagalakan. Siya ang ating kalakasan. Just come. Hallelujah. Lapit po kayo and we're going to pray for you. Mabilis lang po ito as we sing that song once again. Hallelujah. Wala kang katulad ng Everyone, just linisin at hugasan ako sa lahat ng aking karumihan. Nais kong lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat nagpakilala ka sa akin sa umagang ito na ikaw ay Diyos na walang katulad, walang kapantay, Diyos ng himala, Diyos na nagpapagaling, Diyos na aming kaligtasan. Hayaan mong angkinin namin ang iyong pagsasakop sa aming mga buhay. Angkinin namin ang pagsakop mo, paghahari mo sa aming mga puso. At simula sa araw na ito, Panginoon, mabubuhay kami para sa inyo. Maglilingkod kami, mag-aalay kami ng pinakamataas na papuri at pagsamba. At lagi kaming magtitiwala sa lahat ng oras at panahon dahil alam namin ikaw ang Diyos ng himala. Palapakan natin ang Panginoon habang inaawit natin, ikaw ang Diyos ng himala. Hallelujah. Habang na kayo po, nakakapit po kayo. Just believe that God will do something great. Hallelujah. Just believe that God will do miracles in your life. Yes. Walang imposible sa Diyos. Receive. Lahat na po rin ang problema, sinasagot ng Diyos.
our lives and for everything that you will still do in the coming years of our lives. Panginoon, sa lahat ng ito, wala kaming sasabihin kundi dakila ka, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Bago tayo umawit ng victory song, napakahalagang patalastas, announcement. After the service, after po ng ating closing prayer, magstay lang po tayo ng mga 5 to 10 minutes. Mabilis lang naman po, wala na tayong connecting time para sa napaka-importante, na pag-uusapan natin. Ito po yung usapang pamilya ng GIL Calamba City. Are you willing po na magstay after the service? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. I love you all with the love.